Hello everyone, welcome back to Practical Mistake. This time, hindi muna ako magta-tarot reading kasi sa tarot reading ko, kailangan ng conducive na environment na kung saan malayo sa distractions para tuloy-tuloy yung tarot reading ko kasi yung common na nababasa ko ng mga comments mula sa inyo is mahina yung boses ko at saka mabagal at saka maingay. Dito kasi sa area ko is may alaga kaming aso, may alaga kaming pusa at mga manok. So, yun. Pero sisikapin ko na magkaroon ako ng reading session para sa inyo lahat sa buwan ng Hunyo. Okay, so this time, ang episode na ito ay tungkol sa cord cutting ceremony. Yung previous ko na video ay tungkol sa releasing ceremony. This time is cord cutting ceremony muna. Cord cutting ceremony. Iba yung releasing ceremony sa cord cutting ceremony. Kasi dito sa cord cutting ceremony is nagkakaroon ka ng may ginagawa kang ritual na kung saan yung intention mo is putulin mo yung energetic connection mo sa ibang tao, no? Yung connection na yon ay tumutukoy sa energetic cords, okay? Kasi, whether you like it or not, meron talagang mga tao na tinatawag natin na energy vampires. Sila yung mga narcissists na kung saan they are low vibrational, wala silang hindi nila napangalagaan yung kanilang chakra systems, hindi nila napangalagaan ang kanilang pangangatawan, yung kanilang sariling enerhiya. So, ang gagawin nila is kunin nila or hihigupin nila ang lakas, yung enerhiya ng ibang tao. So, this time, sa pamamagitan ng cord cutting ceremony is i-manifest natin, no? Ito ay isang seremonya na kung saan gagawin mo ang ritual na ito na may intention talaga na puputulin yung energetic cords na kumukonekta sa iyo at sa mga taong energy vampires o yung mga tao na narcissist, no? Makikilala mo sila kapag kasama mo sila, yung pakiramdam mo, wala ka ng lakas, nahihina ka, kulang ka sa enerhiya. So, ibig sabihin, hinihigop niya ang iyong enerhiya or ang iyong lakas. So, this time, puputulin natin yung energetic connections mo sa kanya, okay, sa pamamagitan ng cord cutting ceremony. Okay, so gagawin mo ito, ang cord cutting ceremony, kapag mas effective ito kung kabilugan ng buwan, tapos tahimik na lugar, and paghahandaan mo yung mga kagamitan na gagamitin. So, mamaya, babanggitin ko yung mga kagamitan na gagamitin. So, sunod nating pag-usapan ngayon is, anong pagkakaiba ng cord cutting ceremony sa releasing ceremony? Yung releasing ceremony kasi ay tungkol sa pagpapahayag ng iyong saloobin, no? Yung galit mo, yung puot, yung hinanakit, mga negatibo na emosyon na hindi mo gustong magtatagal sa iyong energetic field. Kasi kapag tumatagal yung mga galit puot dyan sa puso mo, magkakaroon ka ng karmic attachment, no? Which is hindi maganda. So, para hindi tayo magkaroon ng bad karma, kailangan nating mag-self-healing, no? Tanggalin yung mga galit, puot,
hinanakit sama ng loob, panghihinayang sa pamamagitan ng releasing ceremony. Tapos yung pagkakaiba ng releasing ceremony sa cord cutting ceremony is, ang releasing ceremony ay kukuha ka lamang ng papel, tapos ball pen, tapos isusunog mo kung ano yung mga nasusulat mo doon sa papel na yon. And then, ipanalangin mo, no? Kung ano yung mga nakasulat doon. So, yun ang releasing ceremony. Unlike sa cord cutting ceremony is, isang ritual na meron ka talagang intention na puputulin yung energetic connection mo sa ibang tao, lalo na sa mga taong energy vampires, no? And it is a sort of manifestation, no? The kind of manifestation where you just want detachment from them so that you can keep your own energy and nourish it. Okay? So, this time, proceed na tayo sa mga kagamitan. Unang-una na pinakamahalaga is dalawang klase na kandila. Dapat meron kang maitim na kandila at saka puting kandila. Itong maitim na kandila, ito ay sumisimbolo sa mga tao na tinatawag mong energy vampires, no? Sila yung mga tao na humihigop ng lakas mula sa iyong energetic field. Tapos, ikaw yung biktima. Tapos, ayaw mo nang magkaroon ng energetic cords sa kanila. Okay? Hindi natin makikita yung energetic cords kasi invisible yan. You know, there is a certain type of energy in which hindi talaga siya makikita, pero mararamdaman mo siya na hinihigop yung lakas mo. Okay? So, puputulin natin sa pamamagitan ng cord cutting ceremony, and yung ikaw at yung energy vampires na yon ay gagamitan ng kandila, no? Sumisimbolo sa inyong dalawa. So, maaaring, kung dalawa yung energy vampires na nakatagpo mo sa buhay mo, so, gagamit ka ng dalawa or marami pa. Depende kung ilan lahat yung mga narcissist na nakasama mo sa buhay. Tapos, maaaring isasali mo yung ibang tao na gusto mo na hindi na rin magkaroon ng energetic cords mula sa mga energy vampires. Okay? So, maaaring ikaw at yung iba pang tao na mahalaga sa buhay mo. And then, pangalawang kagamitan na mahalaga is ito. Sinulid. Makapal na sinulid. Okay? Or kahit anong pantali, no? Na sumisimbolo sa energetic cords na pumapagitna sa mga narcissist at sa mga biktima kagaya mo. Okay? Pagkatapos niyan is lighter. Okay? Lighter. Siyempre, sisindihan natin yung kandila. So, kailangan ng lighter. At saka, ang panghuli ay yung lalagyan ng kandila. Okay? Dito ilalagay yung kandila para magkaroon ng safety, no? Kasi kapag matutunaw ang kandila, at least kung nakalagay siya dito, walang trahedya na mangyayari. Okay? The melting of the candle would be safe. And unang-una, ilagay ito sa
isang lugar na malayo sa mga kagamitan na madali masusunog. Pagkatapos ng ilagay ang lalagyan ng kandila, itayo ang kandila sa lalagyan. Tapos, naiayos na yung puting kandila at saka itim na kandila dito sa lalagyan. Tataliin silang dalawa. Itong puti at saka itim. Itatali silang dalawa. Pagkatapos ng itali, yung puting kandila at saka yung maitim na kandila is saka pa sisindihan. Okay? So, may ipapakita ako na video para makita ninyo kung ano talaga yung outcome sa cord cutting ceremony na ito, or paano pagkaayos yung cord cutting ceremony. And I hope na maiintindihan niyo. Hello everyone, welcome to this episode about cord cutting ceremony. This ceremony helps you to detach yourself from the narcissistic cords of the narcissist. You just have to prepare white candles according to the number of people who are innocently involved in the situation. Next is the black candles that represent the narcissists who treated you as puppets, narcissistic suppliers, or emotional punching bags. Also, prepare a thread that represents the narcissistic cords connecting between the victims and the narcissist. Don't forget to place them in a porcelainic plate for safety, then lit the candles with prayers.